I wish to remind the complainant to be very, very vigilant with their witness, no? Kasi baka mamaya niyan, mamanipulate, hindi natin masabi. Pinaalalahanan ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang complainant sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May kaugnayan ito sa pahayag ng abogado ni Ramil Madriaga na si Raymond Palat na may nagtangka umanong suhulan ng kanyang kliyente ng kalahati hanggang 1 bilyong piso para wag nang tumestigo. Bukod pa ito sa umano'y bantas seguridad ni Madriaga. Detainee ng Bureau of Jail Management and Penology si Madriaga sa kaso ng kidnapping. Naniniwala ang ilang kongresista na smoking gun o matibay na ebidensya si Madriaga sa aligasyong maling paggamit ni VP Duterte ng confidential funds nito. Nagpapakilalang dating bagman at aide ni VP Duterte si Madriaga. Kaya ayon kay House Justice Chairperson Luistro, dapat maging maingat at mapagbantay ang complainants kay Madriaga at makipag-ugnayan na sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan nito. Because I think that Ramil Madriaga is one of the most important witnesses of the complainant, and that is why the complainant needs to be very vigilant. Kung meron ng mga report na ino-offeran si Madriaga 500 million to 1 billion in exchange of his commitment not to testify, no? Ano pa, may mga reports of threat din. I think the complainant should resort to the government agencies, the concerned government agencies, to make sure that Madriaga is protected not only against threat, but all possible influence to change his testimony. Ganito rin ang apela ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjo. It is incumbent upon our security agencies to make sure that Madriaga will not be, will be safe, no? At mapakinggan yung kanya in the plenary, in the committee, yung kanyang testimonya. Kalakip sa ikatlo at ika-4 na reklamong impeachment ang affidavit ni Madriaga at kamakailan sinampahan siya ng perjury complaint ni VP Duterte. Naniniwala naman si Representative Luistro na hindi mapipigilan ang sinuman na maghain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment proceedings. Pero naninindigan itong sinunod nila ang proseso sang-ayon sa konstitusyon, panuntunan ng Kamara at mga desisyon ng Supreme Court. We cannot stop anyone from going to the Supreme Court at any stage of the impeachment proceeding, but I think everybody will agree to my statement that the Justice Committee has been very, very cautious in complying with the rules of impeachment of the House, the decisions of the Supreme Court, and even our Constitution. Git pa dito, hindi mahadlangan ng proseso hanggat walang temporary restraining order na inilalabas ang korte. Kung si Congressman Adjong naman ang tatanungin, naniniwala itong may sapat na bilang sa Kamara para suportahan ang impeachment ni VP Duterte at maiakyat ang reklamo sa Senado. Lalo na't kamakailan, 54 na House Justice Panel members ang bumoto ng pabor sa sufficiency in substance ng dalawang impeachment complaint. Kasi 54 yung boto, no? I was really surprised. So let's see. Pero it's a good indication. It's a good and it's a positive indication that the required number might possibly within the reach. Inaasahan naman ng kongresista ang pagtindi ng disinformation at misinformation oras na magsimula ang hearing proper sa reklamong impeachment laban kay VP Duterte. Samantala, posible namang mapabilis ang proseso ng pagtukoy sa sufficiency in grounds ng reklamong impeachment kay VP Duterte kung hindi ito tutugon sa notice to respondent sa loob ng 10 calendar days. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.